Buti na lang di ka nag-anak, te. Kung stress ka ngayon, day, baon ka pa sa utang. Tapos takot ako sa childbirth. I'm scared. Scary talaga siya. Isa ka bang millennial o Gen Z? Marahil ay pangkaraniwan na sa henerasyong ito na limitahan sa isa o dalawang anak ang pamilya o ang iba pa nga kontento na maging fur parents na lang. At dahil dito, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa demografiya ng bansa. Partikular ang bumabagal na paglago ng populasyon sa ilang lugar. Para kay Bettina, isang Gen Z mula Lumban, Laguna, tila malabo ang posibilidad na bumuo ng isang pamilya. It's not just about providing for the child. You also have to ensure its safety, its security. It's not just the responsibility that scares me. It's also the society po. There's a saying po kasi na it takes a village to raise a children. Aniya, kinakatakot niya ang posibleng mangyari sa kanyang magiging anak bunsod ng sunod-sunod na karahasan sa loob ng eskwelahan. Just because you can have a child doesn't mean you should. Kaya ang hanap ni Bettina, isang nobyo na may intindihan ang kanyang desisyon. If they really want to make children or have children, I would let them go. I would let them free. Kasi, yun nga po, it's a personal choice for me. It's really non-negotiable. Hindi rin umano sang-ayon ng kanyang magulang sa kanyang plano dahil bunso siya sa tatlong magkakapatid. They keep on saying that they want to have grandchildren from me. And ako po, ayoko po talaga. They think of having children as a milestone. It's like, you have to study, then you're gonna get married, you're gonna have children. Kaya mensahe ni Bettina sa mga Gen Z, And for those na hindi po mag-aanak, I hope you know na you're not alone in this decision. You don't have to feel bad for having this decision. And ayun, if they don't understand that, then let them be. Kahit ano naman gawin natin, kahit anong decision gawin natin, they would still say something about your life. And just let them do what you want to do for yourself. ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa 1.9 noong 2024, naging 1.7 na lang ang total fertility rate ng bansa noong 2025. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ang total fertility rate ay ito yung on average na bilang ng mga magiging anak ng mga kababaihan na of reproductive age sa kanilang life of productivity. Ayon sa Commission on Population and Development, mula sa halos 6 na anak bawat pamilya noong 1960s to 1970s, bumaba na ito sa 2 sa kasalukuyan. Para mas madaling maintindihan, let's follow this analogy ni Undersecretary Lisa Grace Bersales. Kung mag-imbita ka ng 10 nanay noong 1960s, ibig sabihin mayroong humigit kumulang 60 anak ang kailangang pakainin sa birthday party. Sa parehong okasyon sa kasalukuyan, halos 17 anak na lang ang madadala ng 10 nanay. 60 versus 17. Ganun kalaki ang epekto ng bumababang fertility rate sa bansa. Dahil sa 1.7 na lang ang fertility rate sa Pilipinas, ibig sabihin mas mababa na ito sa replacement fertility na 2.1. Ang replacement fertility naman ay ang tawag natin sa bilang ng mga anak ng ating mga reproductive na mga kababaihan kung gusto natin na yung nanay at tatay ay ma-replace ng mga anak. Pero dapat nga ba tayo mabahala ngayong mas mababa na sa replacement rate ang fertility rate? Hindi tayo dapat concerned. In fact, isipin natin na oportunidad dito. Ibig sabihin, yung resources ng ating bansa ay mas makatutok sa ating mga kabataan na mas konti na. Sa isang panayam ng Newswatch Plus kay Bella, isang content creator at nobyo niyang si Ludwig na isang negosyante, bagamat hindi issue ang financial capacity na mag-anak, hindi ito hadlang sa kanilang desisyon na huwag bumuo ng pamilya. 6 kids kami in the family and I have like 30 plus first cousins on my mom's side. So I grew up with the conditioning na, okay, I'm gonna have a big family din. But that really changed when I, went to college.
And then I graduated and I started working for my own money na nakita ko kung gaano kahirap pala kumita ng pera just for my own needs. Dagdag pa niya, may impluwensya rin ang pagnenegosyo sa kanilang desisyon. When you have a business and a very time-consuming career, it consumes your every waking moment. Kasi. So you're like, if you, at least personally, I was thinking, if I cannot dedicate 100% of my emotional, my emotions, my mental health, my physical presence to a child, baka I'm not gonna be able to give them the best upbringing that they deserve. Para naman kay Ludwig na nagsimula sa estado na lower middle income household, mahirap ang magkaanak ng walang kasiguraduhan sa mga bagay-bagay. You know, you're not sure if you'd be able to pay the next month's rent. I feel like to be able to raise a child in a good home environment, you need to be able to be present. You need to be able to provide your time. Dagdag pa ni Madamba, pabor ang desisyon na ito sa feminism at body autonomy ng mga kababaihan. It's empowering in the sense that, you know, we live in an amazing time where women have so many opportunities available to us. It can be uncomfortable for some people, like they don't know what to say when we tell them that we're not having kids. Pero that discomfort is medyo part of it. Ipinunto naman ni Undersecretary ang ibang mga sanhi ng pagtaas o pagbaba ng populasyon. Pero meron pang isa, ang tinatawag nating mortality rate, yung mga namamatay. At yung pangatlo ay migration, yung mga movements ng mga tao from region to region at out of the country. Noong 2024, nag-negative ang population growth rate sa Bicol habang 13 pang probinsya ang kapansin-pansin na bumagal ang paglago ng populasyon. Isa sa tinitingnang rason ay ang tinatawag na migration. At ilan sa mga popular na destinasyon sa migration ay ang Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon na bagaman mababa ang fertility rate ng mga kababaihan ay patuloy namang tumataas ang bilang ng populasyon. Pero bakit mas marami ang populasyon nila compared to other regions? It's also because of migration. Gate pa ni Bersales, hindi dapat ikabahala ang mababang fertility rate at mabagal na paglago ng populasyon. We are still in a good place. We are what tawag namin dito demographic sweet spot. Ibig sabihin, nandito pa tayo sa sitwasyon ng populasyon natin na kayang-kaya pa nating makamit ang mas maunlad na ekonomiya. Talagang mauubos na ang mga tao, no? So there will come a point, I believe, that may happen. But sa projection sa Pilipinas, hanggang 2050 okay pa tayo eh. Para naman sa veteranong ekonomista at isa sa mga tumulong na bumuo ng 1987 Philippine Constitution na si Bernardo Villegas, positibo ang population distribution. Right now, the inner core of Manila is being depopulated, and the population of Manila is moving towards Calabarzon, the Visayas. Iloilo is right now the most attractive city. People no longer want to go to Cebu because Cebu is as congested as Manila. And not to mention Mindanao. There's so much land in Mindanao. So Cagayan de Oro and Davao will be in the future growing faster population-wise than Metro Manila. Ani Villegas, hindi rin problema ang bumabagal na populasyon ng bansa dahil malaking parte nito ay nasa working class. Ngunit aniya, may ilang hakbang na dapat gawin ang pamahalaan para masigurado na produktibo ang mga manggagawang Pilipino. First of all, we have to do something about agriculture productivity, food security, because the weakest link in our economy is agriculture. Second, we must continue spending more than 6% of the government budget in infrastructure. So that has to continue for the next 12 years. Third, we have to attract a lot of foreign direct investments because our savings are very inadequate. Pero para kay Bersales at Villegas, wala namang issue sa patuloy na dumaraming Pilipino na hindi ninanais ang bumuo ng pamilya. At ang position ng CPDI, we respect. We will not say mali yan or tama yan. Pero tutulong kami para magawa yung gusto nila.
So each one has to really reflect, first of all, on where he or she will find happiness. Habang nagbabago ang hugis ng populasyon, kakibat nito ang nag-iibang prioridad at realidad sa bawat Pilipino. Dahil ang pagbaba ng fertility rate ay hindi lamang usapin ng demografiya, kundi saklaw din ito ang ekonomiyang kinakaharap ng susunod na henerasyon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jim Cantos, News Watch Plus.